let's go. At ayun, meron tayong i-check na isang aircon lang to. Tapos chinek natin na yan lahat kasi sabi ng customer hindi daw gumagana. Parang nung una gumana daw tapos bigla na lang hindi gumana. Pero may time daw na papitik-pitik, minsan gagana, minsan hindi. Dahil yan sa switch nila. Tapos ito yung aircon nila, ayan, yung pagdating namin binabana nila, bali i-check na lang namin kasi sila na rin daw maglilinis eh. Tapos dito pinapagana nga namin, tapos napansin nga namin dito hindi nga siya hindi siya nag-on, wala siyang fan, wala siyang yung cool niya, yung fan, yung cool pare-pares, halos wala talaga siyang power. Tapos dito ito sinaksak na natin muna, tapos titignan natin kung may gumagana ba sa kanya o umuugong ba o wala talaga. Pero napansin namin dito halos wala talaga, hindi talaga gumagana. Kumbaga shutdown talaga yung unit. Tapos etong aircon na to pala, ang naging sira nito, alam nyo kung ano, dahil din sa dumi. Kasi minsan pag yung aircon natin matagal na hindi nalilinisan, minsan yung mga parts niyan, yung mga sa control niyan, binabahayan ng langgam. Yung langgam kasi minsan conductor yun. Yung madalas talaga yung langgam, butike, yan mga yan kasi conductor yan. Nakakapitan ng kuryente yan. Minsan pag nadikit sa board yan, pati yung board masisira. Kaya dapat nagpapalinis din kayo para na may maintain yung yung tagal ng unit nyo. Minsan kasi nandun lang din eh. Tapos chinek na natin yung yung pan capacitor nya. Dapat kasi pag nag-check tayo, hindi isa lang ang chine-check natin. Dati check na rin natin lahat para kung may iba mang problema, masasabi na rin natin at hindi yun babalik sa atin. Saka alam din ng customer. Baka kasi mamaya, nagawa nyo isang problema, tas meron pa pala. So, nagbayad yung customer, tas sasabihin sa inyo na, di ba kakapagawa lang yan? O kahit nga nagawa nyo yung trabaho nyo, yung gagawin nyo, kung may iba naman diferensya, hindi nyo na-raise sa customer. Siyempre, iisipin pa rin ng customer na pag gagawa lang yan, di ba? Tapos sira na naman. Akalain nilang sa inyo pa rin yun. Kaya dapat sinasabi nyo na rin. Para yung mga ibang piyesa dyan, mapapalitan nyo na ng talagang bago. Saka mapapagana nyo, hindi yung i-raise nyo ng yung kung ano lang ginawa nyo, yun lang. Hindi, dapat check nyo na rin yung iba. Tapos, ito nga yung compressor capacitor pala tawag dito, yan. Single capacitor kasi to, single capacitor ng pan motor saka single capacitor ng compressor. Tapos yan, binubunot na natin yan para testerin natin, makuha na natin ng microfarad kung malakas pa ba siya o mahina na rin. Yan. Pero dito nalaman na namin yung sira dito, chine-check na lang namin yung ibang parte para malaman natin kung papalitan din sila. Yan. Hindi pwede yung tingin-tingin lang, kahit minsan kahit alam niyo yung appearance, dapat gumagamit pa rin kayo ng mga tester, mga clampometer, may mga equipment para dyan. Dapat gumagamit pa rin tayo ng ganyan. Hindi pwede yung tingin-tingin lang tapos okay na. Kasi kahit minsan maganda pa yung katawan ng capacitor, pero minsan kasi weak na siya, mahina na yung yung capacitance niya mahina na. Tapos eto nga, chine-check na rin natin. Ang sira nito yung yung rotary switch kung tawagin. Ayan, tignan nyo yun daming langgam, di ba? Halos langgam yan, lahat ng yan. Tapos dumi na rin, siguro dala ng langgam. Syempre wala namang langgam na naglalaboy mag-isa, di ba? Lagi yan may maraming kasama yan, tapos kung saan pumupunta yung mga yan. Tapos ito pala yung naging dahilan kung bakit nasira. Kailangan natin tanggalin yan kasi naglo-lose contact yan dyan dahil naharangan nga yung mga kumbaga yung mga terminal na connector, yung connector niyan doon sa may switching niya, hindi nagdidikit. Ayun, ang dami nasa loob siya ng rotary switch, di ba? Minsan magtataka kayo, ba't nakakapasok yan? Kasi may maliliit din na butas yan. Minsan, alam niyo may langgam nakakasuot yan kung saan. Ayun ang naging dahilan, tignan nyo. Ayun langgam lang yan mga langgam lang yan, pero napagastos pa rin yung customer natin dyan. Ayun tulad yan langgam yan diba, kitang-kita nyo na naglalakad. Gawa lang yan ng langgam. Minsan naman yung mga butike, yung mga conductor kasi nakakapitan sila ng kuryente. Buti na nga lang ito may rotary switch, kumbaga manual lang to, hindi siya board. Kasi kung board, mapapagastos talaga ng malaki, lalo na sa mga inverter. Hindi tulad nitong rotary switch na to, malinisan mo lang, maayos mo lang, magkaroon ulit siya ng contact, gagana na siya ulit. Ayan.
Pero minsan, pag alam nyong hindi na rin talaga uubra, i-replacement nyo na, palitan nyo na lang ng bago. Para hindi rin babalik sa inyo. Tapos ayan, ito yung maraming terminal yan. Ayan tawag niya rotary switch. Yan yung nadali dahil sa langgam. Binaklas pala natin yan ng buo kasi para pati yung loob, ganyan puro langgam. Dati yan, lilinisan natin yan. Tapos, kung maganda yan, kung may contact cleaner kayo, ay wisikan nyo. Kung wala naman, at least lihahin nyo yung mga terminal. Linisan nyo muna tapos lihahin nyo. Para yung contact niya talagang magtutugmaan sila, hindi yung... Minsan kasi pag yung mga copper natin, o kaya yung connection natin, minsan pag nagkakaroon ng tinatawag na yung corroded na ba? Corroded. Yung na siya, yung marami ng anik-anik ng aribaba, mga dumi-dumi. Minsan naglo-lose contact yun kasi nga anda sa dumi. Minsan nangyayari din yun. Kaya pag ganun, maganda meron kayong contact cleaner. Kung wala naman, linisan nyo muna tapos liyahin nyo yung mga terminal. Tapos i-check nyo rin lagi kung umuubra pa. Tapos ayan, yung bawat yan, merong may connection yan. Papunta sa pan, tapos yung low, medium, high niya, yung cool mode, medium mode, saka yung high mode niya. Yan. Check nyo rin dapat lahat yan kasi kung isa dyan walang contact, edi sablay na yun. Dapat bawat terminal yan, meron siyang resistant pag natin. Tinester natin. Hindi mo malalaman niya kung hindi mo gagamitan ng tester. Kumbaga, kung mapapagana mo man, edi actual lang pero yung mache-check mo siya. Kailangan may mga gamit din talaga tayo para diyan. Kaya pag may mga kayo, kukuha kayo ng technician kunwari bilang customer, dapat siguraduhin nyo may gamit din sila. Kasi kahit gaano kagaling yan, kung wala namang mga gamit, may hirapan pa rin yan gawin nila, 'di ba? Tapos ayun, gumagana na. Ayun, nakita nyo yung blower, 'di ba? Umikot na siya. Sinyalis niya na gumagana na yung contact natin, yung doon sa rotary switch niya. Ayan ayan yung blower, may ikot na, diba? Ayan, dahil lang yun sa langgam. Isipin nyo, langgam lang tapos mapapagastos kayo ng magkano. Siyempre, yung aircon na to matagal na rin daw hindi nalilinis Pero sinuggest na nga sana naming linisan kaya lang gusto yata nila mag DIY siguro para hindi na rin mapagastos. Pero si customer naman yan kumbaga siya na bahala. Pero mas better sana kung ipalinis niya na rin kasi kumbaga may mga dala naman na rin kaming mga gamit Pero syempre siguro wala pang budget si customer kaya inintindi na lang natin. Tapos ito pala yung sombrero ko, yan. Kung gusto niyo PM nyo lang ako, maganda yan. Naubusan na nga ako agad yan, parang one day lang naubos agad yung ganyan ko. Kung gusto niyo ng ganito, PM nyo lang ako. Tapos yan yung ginagamit namin ngayon, sinusuot namin yan. Pwede rin pamorma yun, yung sombrero na yun, maganda talaga siya. Kahit ako nagagandahan doon sa sombrero Tapos, ayan lang, dahil sa mga dumi. Tapos magpalinis na kayo ng aircon dahil lalo na ngayong summer, karamihan ng aircon ngayon nagpuputukan kasi pag gantong mainit, yung mga compressor natin, nag-high ampere yan. Nag-high ampere talaga yan. Minsan nasa weather din kasi. Kaya maganda, pag malinis yung aircon nyo, syempre, hindi siya ganun mag-high ampere kasi malinis siya. Hindi siya ganun kadumi. Nakakatulong talaga sa aircon yung paglilinis. Isipin nyo na lang, pag barado yung mga cooling pins niyan, 'di ba? Yung hangin may hirapan makalabas. So pag nahirapan makalabas, yung motor iinit, 'di ba? Doon nagkakaroon ng high ampere. Ito yung sombrero namin, 'Di ba maganda? Yan. PM nyo lang ako pag gusto nyo na ito. Pwedeng pamorma yan, maganda talaga ako. Promise ako nagsasabi sa inyo. Hindi siya talo, kahit sa mong panlakad pwede uubra, babagay siya sa lahat. Tapos eto na yung aircon. Bali tapos na tayo dito. Napagana na natin. Tapos ang napansin pala namin dito, nag-ice build up yung gilid. Ayan tingnan nyo yung gilid niya. Saka yan yan. Diba nag-ice build up. Indication yan na madumi yung aircon o kaya pag ganito, pag ganyan yung napansin nyo, hindi siya nag-moisture. Dalawa lang yan. Kung hindi madumi, undercharge yun, kulang sa pre yun. Mga ganun naman lagi lang ang problema nun. Tapos, pauwi na kami dito kasi may isa pa kami pupuntan. May mga ina-upload pa ako kaya lang minsan nabibitin Tapos yun lang, support nyo yung sombrero ko, yung cap ko yan. Kung gusto nyo yan, PM nyo lang ako. Yun lang, thank you.